We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Wage order orientation isinagawa ng DOLE upang matiyak na nasusunod ang bagong minimum wage rate. Samantala, apela na ipako na sa 750 pesos ang minimum wage na isumite na sa National Wages and Productivity Commission. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, bahagi yung pagpupulong na yan ang kapatutupad lamang na wage order sa Calabarzon Region. Ayon naman sa DOLE Batangas ay wala pa naman daw silang natatanggap na ulat o report na hindi tumatalima sa polisiya. Mula sa pagseserbisyo sa gobyerno, pinili ni Catalina na pasukin ang wholesale and retail industry. Sekretary siya ngayon sa pinagtatrabahuhang kumpanya sa Batangas City. Kabilang siya sa mga nasa pribadong sektor na nakatanggap ng aumento sa sahod sa Calabarzon Region na ipinatupad itong September 24. Mas natuwa po yung mga empleyado kasi nga po ay sumunod din po agad tayo sa pagdagdag ng ating minimum wage po dahil kasi po ay mahal na po ang bilihin. Ilang linggo matapos ang implementasyon ng bagong minimum wage rate na 385 hanggang 520 pesos, sinundan niya ng wage order orientation ng Labor Relations Unit ng DOLE Batangas. Laman ang pagtalakay at paniniguro ng ahensya sa pagsunod ng employer sa polisiya. Wala pa naman daw silang natatanggap na ulat na hindi tumatalima sa wage order. Both po, management, labor, and the DOLE po as the government representative po, tripartite yan, common ang understanding natin kung paano siya i-implement. Nasa orientation din ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Calabarzon para sagutin kung may mag-a-apply para sa exemption sa wage order. Ayon sa RTWPB, dalawang bagay raw yan kung nagsisimula pa lamang ang negosyo o hirap pa ang negosyo sa pagbangon mula sa krisis ng pandemya. Provided na meron silang ibibigay sa amin, una, affidavit, nakalagay doon na they notify the workers. Kailangan meron silang AFS or tinatawag natin na audited financial statement so we can look kung talagang nalugi o hindi. Okay. Samantala, naisumiti na rin ng RTWPB sa National Wages and Productivity Commission ang apela ng mga manggagawa sa rehiyon na ipako na sa 750 pesos ang minimum wage. Pinakokomento na raw ang RTWPB tungkol dito, bagay na tinatalakay na raw sa kanilang board meeting. Alam mo, Ivy, sabi sa atin ng DOLE Batangas na bukas naman daw silang maimbitahan ng iba't ibang kumpanya. Ito'y kung nanaisin daw ng employer o ng negosyo na i-discuss yung tungkol dun sa wage order at iba pang usapin sa labor. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Baril natagpuan sa loob ng palikuran sa Batangas Port. Seguridad sa loob at labas ng Batangas Port paiigtingin ayon sa pamunuan ng Pantalan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Kinakalawang na at nakabalot sa isang plastik ang kalibre 38 na baril ng matagpuan ng isang mechanical technician ng isang barko sa loob ng palikuran ng Batangas Port. Ayon sa technician, binuksan niyang tangke ng toilet bowl para tingnan kung may nakabara dahil hindi ito gumagana. Dito na tumambad sa kanya ang isang plastik. Humingi siya ng tulong sa mga naka-duty na gwardya at mga K9 units ng port upang matingnan kung ano ang laman nito. Umupo ang naturang K9 dog na hudyat umano na positibong may na-detect itong kontrabando. At
at nang buksan ng plastic, dito na kumpirma na baril nga ang laman nito. Sa eksklusibong panayam ng news team sa pamunuan ng Pantalan, sinabi nitong posible raw na matagal na itong iniwan sa palikuran. Nagpahanap kami ng CCTV footage. Fortunately, wala tayong kuha na malinaw doon kasi baka matagal lang nandun na iwan kasi puro kalawang na yung baril. There are several layers ng port security. No? Posible kasi makalusot siya sa una habang pumapasok ka sa loob ng port. Sumisikip yan. So chances are, mahuhuli ka rin. Baka itong taong ito nakita na pasikip na ng pasikip ang chance niya makalusot, iniwan na lang doon. Pagtitiyak naman ng PPA na mas paiigtingin pa nila ang pagbabantay sa terminal building pati na rin sa labas ng Pantalan. Wala rin naman daw dapat ikabahala ang mga pasahero sa pangyayari. Kailangan pa rin nating improve. We take note of that para next time, doon pa lang din kung saan nakita. Paigtingin natin kung ano pa pwede natin gawin. Baka pwede doon pa lang sa level na yun. Nakumbinsin na niya yung sarili niya, naiwan na niya yung firearms. Nasa kustodiya na ngayon ng Port Police ang naturang armas para sa tamang disposisyon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. 29 anyos na rider ng motorsiklo patay sa aksidente sa Ibaan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dead on arrival nang isugod sa ospital ang 29 anyos na lalaking si Randy Villones, residente ng Barangay Balanga, Ibaan, Batangas matapos maaksidente sa minamanehong motorsiklo pasado alas 7 kagabi. Sa investigasyon, patungo sana sa Batangas City ang biktima nang mapadaan sa umano'y hindi sementadong bahagi ng kalsada at sumalpok sa poste ng bakod na nasa gilid ng daan. Doon sa dumaan sa may shoulder ng road. Ngayon, yung shoulder ng road na yan, before the feed mills, biglang naputol yung pavement road. Naging unpaved siya. Naging lubak-lubak. Sobrang tulin niya doon. Parang nagpatalbog-talbog na siya doon ng takbo, pero sobrang tulin. Tumila po siya. Sa CCTV footage na eksklusibong ibinahagi ng Ibaan Police Station sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, bahagyang makikita ang mabilis na patakbo ng rider sa gilid ng kalsada at ang pagsalpok ng motorsiklo nito sa gagarahe ng truck sa feed mill. Ayon sa pulisyan, naiuwi na ang mga labi ni Villones sa Barangay Balanga sa Ibaan, Batangas. Wala rin daw suot na helmet ang rider nang mangyari ang aksidente. Paulit-ulit na paalala ng pulisya sa mga motorista ang pag-iingat sa kalsada. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Samantala, sugatan naman ang isang pahinante ng truck matapos sumalpok ang sinasakyang ref van truck sa nasa unahan nitong wing van truck. Ayon sa pulisya, binabagtas ng parehong truck ang Maharlika Highway na sakop ng Barangay Santiago, Santo Tomas City nang bigla na lamang umanong nagpreno ang nasa unahang truck kaya bumangga ang sinasakyang truck ng biktima. According ho dun sa nagdadrive po na nauunang truck, ay meron daw tumawid sa harapan niya kaya po napapreno po siya na bigla at doon na po nangyari yung pagsalpok po nung nasa likuran niya na ref van. Agad na isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga gasgas at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkasundo na rin umano ang dalawang driver ng truck. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista, Sumunod po tayo sa batas trapiko. Magkaroon po tayo ng bigayan sa pagmamaneho. Maging mapagmatsyag po tayo sa pagmamaneho, lalo na po dito sa Santo Tomas na marami po talagang sasakyan na tumadaan. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga driver at pahinante ng mga truck. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bagyong Jenny bahagyang humina at posibleng lumabas ng PAR anumang oras ngayong araw, October 5. Tropical cyclone wind signal nakataas pa rin sa ilang lugar sa bansa. Narito ang report. Bahagyang humina ang Bagyong Jenny matapos maglandfall o tumama sa Pingtung County sa Taiwan. Sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 180 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at pagbugsong 190 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pakanluran. Isinailalim sa Signal number 3 ang northern portion ng Batanes, Signal number 2 sa natitirang bahagi ng Batanes at Signal number 1 naman sa Babuyan Islands, northern portions ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Sabi ng Pag-asa, posibleng nasa labas na ito ng PAR anumang oras ngayong araw.
Bahagyaring humina ang habagat pero asahan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang ulan sa Mimaropa at Calabarzon. May malalakas na ulan sa Palawan at Mindoro provinces. Maaari ding ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 3,000 tonelada ng sulfur dioxide inilabas ng Bulkang Taal base sa monitoring ng PHIVOLCS. Samantala, OCD Calabarzon at Batangas PDRRMO bumisita at namahagi ng N95 face mask sa Taal Volcano Observatory. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa kuha ng cellphone video na ito kaninang umaga, kapansin-pansin ang maaliwalas na himpapawid sa palibot ng lawa ng Taal. May ilang araw na ring maliwanag na naaaninag ang bulkan. Sa 24-hour surveillance ng PHIVOLCS, mahigit 3,000 tonelada ng sulfur dioxide ang pinakawalan ng bulkan. Mahina ang naging pagsingaw na may taas lang na umaabot sa 500 metro. Ang steaming, normal lang daw sa isang aktibong bulkan gaya ng Taal na nasa alert level 1. Biglaan lang and hindi yan sustained. May kasamang sulfur dioxide, may mga gases yan. Parang vapor. Sa pagbisita ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon at PDRRMO Batangas sa Taal Observatory, tiniyak ang tuloy-tuloy na pagbabantay sa aktibidad ng Taal. Namahagi rin ng N95 face mask sa mga kawani nito. First thing, we also would like to ensure their safety habang ginagawa po nila yung mga assessment nila on the ground. Ang taas-baba na volume ng gas emission ay hindi raw nangangahulugan na dapat magpakakampante ang mga residente. Sakali man daw na mabalot muli ng smog ang Kalakhang Batangas o Karatig Lalawigan, hindi ipinapayong magsagawa ng mga outdoor activity. Ipinapayo na sundin ang abiso ng kinauukulan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sugatang Rizos Dolphin nasagip malapit sa Pampang sa General Luna, Quezon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Nagulat ang mga residente sa coastal barangay ng Santa Maria Ibaba sa General Luna, Quezon sa pagbisita malapit sa bakawan ng isang dolphin. Nakita raw itong palangoy-langoy sa mababaw na parte ng dagat. Sa pagsusuri ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO General Luna, isang lalaking rhesus dolphin ang napadpad sa kanila. Nakitaan ito ng sugat sa nguso ng mapasadsad sa buhangin. Sinasabing naghahanap ito ng pagkain. Sinundan po yung sumunod sa pagkain. Maliliit po pa ng hipon, yun po yung kanya sinusundan. Tinatayang 2 metro o 6 na talampakan ang haba nito. Pinagtulong-tulungan namang madala na sa malalim na bahagi ng dagat ang dolphin bago pa maabutan ng low tide. Masigla na rin daw lumangoy palayo ang dolphin. Ayon sa mga otoridad, madalas ang sightings ng dolphin sa kanilang lugar. Sabi ng mga isda na pag may tumatabi daw po na ganyan, ay maraming isda ang dagat. Inaabisuhan ng mga residente na ipaabot sa mga kinaukulan ang anumang impormasyon kapag nakakakita ng buhay ilang sa kanilang lugar. Paglabag sa Wildlife Conservation and Protection Act of 2001 ang panghuhuli at pag-aari sa mga ito. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Presyo ng ilang gulay sa Batangas City New Market tumaas ng halos kalahating porsyento ayon sa ilang tindera. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace,
Kanya-kanya na raw paraan ng pagtitipid ang ginagawa ng ilang mga mamimili para makamura dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin. Kaya ang ilan sa kanila, hinihintay ang araw ng Huwebes para makamura dahil ito ang araw ng palengke dito sa Batangas City New Market. Tindera ng gulay sa Batangas City New Market ang 52 anyos na si Vicky. Sa mahigit 10 taon niya na raw na nagtitinda, danas niya ang tumal ng bentahan sa loob ng pamilihan lalo sa mga araw na pabago-bago at may bigla ang pagtaas sa presyo ng ilang paninda. Ngayon kasi umakyat ng halos kalahating porsyento ang presyo ng ilang panindang gulay sa palengke. Ang repolyo na dating 80 pesos lamang, 150 pesos na ngayon. Ang patatas na dating 120 pesos per kilo, pumapalo na sa 190 to 200 pesos. At ang kalabasa, 80 pesos na ngayon na dating 40 to 45 pesos lamang. Ayon sa pamunuan ng palengke, posibleng epekto na rin ito ng mataas na gasolina. Kaya ang araw ng Huwebes ang pinakahihintay na araw ni Vicky upang makabenta at kahit papaano'y maibigay ng mas mababa ang presyo ng mga paninda. Ay may pagdaang matumal, may pagdaang hindi. Pag Huwebes lang may tao, sa araw-araw wala. Ang tao, lingguhan ko mamalingke. Kailangan lahat ay mabibili nila sa loob ng isang linggo. Kailangan namin mas mababa na, mas bababaan pa namin para mas marami silang madala. May mga araw na matumal tayo tulad ng Miyerkules, Biyernes, tsaka Lunes, minsan matumal din. Kahit pa sabihin natin hindi umuulan, ganun pa rin yung sistema ng bilihan kasi sa taas nga ng ating mga bilihin. Bagamat may pagtaas ng presyo sa ilang mga bilihin sa bagong palengke ng Batangas City, dumarayo pa ang mamimiling sisor mula San Pascual para lamang mamalengke. Bukod daw kasi sa gulay at prutas, may mabibili na ring ilang mga gamit sa bahay tuwing araw ng palengke sa Batangas City New Market. Mas mura dito. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, hahanap kayo talaga ng mura. Ay, super mahal po. Super mahal doon sa Bawan, San Pascual. Kaya kahit malayo ako, pumupunta talaga ako dito every Thursday. Kaya para sa ilang tindera, bagamat mas mataas ang bayad sa pwesto tuwing Huwebes, malaking tulong pa rin ito para sa kanila upang mabawi kahit papaano ang lugi sa benta tuwing matumal ang bentahan sa pwesto nila sa loob. Dahil doon lang talaga kami kumikita ng okay. Sa loob kasi, parang yung tira lang namin dito, halimbawa in case na may tira dito, doon lang namin siya pinapaubos sa loob, sa pesto sa loob. Bibenta ka dito ng 10,000, sa loob mga 1,000 lang o 2,000 ganun. Ace, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, unti-unti nang dumarating ang mga tindera ng gulay dito sa bagsakan ng Batangas City New Market at ramdam na ramdam daw nila ang tumal ng bentahan ngayong buwan kaya umaasa sila na pagsapit ng buwan ng Disyembre ay makakabawi-bawi sila sa kita. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Maitim na usok mula sa isang bahay sa Barangay Poblacion 6, Tanawan City, Batangas ang bumulabog sa mga residente pasado alas 9 ng umaga kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection Tanawan City, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil walang tamang bentilasyon ang bahay. Sa inisyal na investigasyon ng BFP Tanawan City, faulty electrical wiring ang tinitingnang sanhi ng apoy. Walang nasaktan o nasugatan sa nangyaring sunog ayon sa BFP. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon sa insidente. Pansamantala rin munang nakikituloy sa malalapit na kaanak ang mga nasunugan at sinisika pa rin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan sila ng pahayag. Practice due diligence na sinasabi, be responsible enough, hindi lang po para sa sarili natin, pati din po sa mga kapwa at mga kasama natin within the community. Ikatlong panalo ngayong season ng JRU Heavy Bombers nakamit matapos talunin ng EAC Generals sa score na 77-71. Naritong report. Tinuldukan ng JRU Heavy Bombers ang winning streak ng EAC Generals matapos nila itong matalo sa naging tapatan kahapon. Nagtapos ang laro sa score na 77-71. Dikit ang naging laban ng dalawang koponan pero nagsimulang makuha ng JRU Heavy Bombers ang malaking agwat sa puntos sa pagsisimula ng second quarter. Nagawa pa itong habulin at mapaliit ng EAC Generals hanggang sa huling quarter ng laro. Ngunit hindi naging sapat para makuha nila ang pagkapanalo. Sa team standing, nasa ikalawang pwesto na ngayon ng JRU Heavy Bombers na may 3 wins and 1 loss. Samantalang nasa ika-4 na pwesto ang EAC Generals na may 2 wins and 1 loss. Samantala, abangan bukas September 6 alas 2 ng hapon ang bakbakan ng LPU Pirates kontra Arellano Chiefs. Magtatapatan din ng lakas ang Letran Knights kontra San Beda Red Lions alas 4 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, kaisa ang GMA Regional TV sa pagbati ng Happy World Teachers Day sa lahat ng mga guro. Sa mga tinagurian naming pangalawang magulang, isang panalangin ang alay namin sa inyo. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro. Bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan niyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkalooban niyo sila ng mahinahong pagtatyaga, sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin niyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral. Wala sa marka ang halaga, kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan. Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po niyo silang masiglang abuti ng alapaap. Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ng iyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap. Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan. Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dead on the spot ang 57 anyos na barangay tanod na si Alexander Bitangkor, residente ng barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte, matapos itong ma-hit and run ng isang kotse sa Maharlika Highway sa kaparehong barangay. Sa opisyal na report ng Labo Municipal Police Station, nagtamo ito ng matinding pinsala sa katawan at ulo, habang hindi naman huminto ang driver ng kotse at tumakbo papalayo. Pero naiwan ang plaka nito at ilang bahagi ng sasakyan. Agad naman itong natunton sa ikinasang hot pursuit operation ng pulisya sa Barangay Santa Rosa sa bayan ng San Jose. Bagamat labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima, napag-alaman na nagkaareglohan din ang magkabilang panig na tumanggi ng magbigay ng kanilang mga pahayag. Pagsasanay ng mga guro na magsisilbing electoral board sa eleksyon natapos na. Samantala mga PDL na rehistrado sa COMELEC, pahihintulutan pa ring makaboto. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tatayong electoral board para sa barangay and SK elections ang grade 6 teacher na si Jen. Nitong nakaraang linggo, natapos ang refresher training nila. Dahil manual ang BSKE, mahalagang malaman nila ang direktiba ng COMELEC. May ilang mga pagbabago raw kasi sa mga gagawin sa halalan. Maari po nga may mga dapat na muling maalala ang mga teacher para hindi po tayo magkaroon ng pagkakamali sa araw na yon. Nauna nang sinabi ng COMELEC na botohan na lamang ang hinihintay nila. Ito na lang po, magde-deploy na kami ng mga balota at accountable forms at ang magre-receive at magtatago po niyan ay ang mga city at municipal treasurers po natin. Tiniyak din ng komisyon na makaboboto ang Persons Deprived of Liberty o PDL na rehistrado sa COMELEC, gaya ng mga naghihintay pa ng trial, mga naparusahan ng pagkakakulong ng hindi tataas ng 1 taon, mga PDL na may nakabinbing apela sa Korte Suprema at hindi pa pinalang conviction. Magkakaroon din daw ng special polling place para sa mga PDL. Yung pong mga Persons Deprived of Liberty na 50 and up na ang barangay nila na mismo ay yung pong barangay kung saan situated ang kanilang kulungan, mag-i-establish po ang COMELEC dyan ng special voting center. Pero pwede rin daw mailabas mula sa piitan ng ilang PDL basta't mapahihintulutan ng korte. Tiniyak ang prosesong yan sa katatapos lamang na MOA signing sa pagitan ng COMELEC, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at ng Public Attorney's Office o PAW. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, October 6,
Sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, maaantala ang supply ng kuryente sa ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at bayan ng Rosario, Batangas. Bunsod ng conversion at clearing ng mga linya, kalinsabay ang pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste. Official trailer ng 5 Breakups in a Romance inilabas na. Samantala, Kylie Padilla inihambing si Ruru Madrid sa kanyang ama. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kasabay ng red carpet gala kagabi ng 5 Breakups in a Romance, inilabas din ang official trailer nito. Mapapanood dito ang ilang makapigil hiningang mga eksena ni Alden Richards at Julia Montes na dapat daw abangan ng mga manonood. Ginagampanan ni Alden ang papel bilang si Lance habang makikilala dito si Julia bilang si Justin. Mapapanood na sa October 18 sa mga sinehan nationwide ang 5 Breakups in a Romance. May special participation si kapuso actress Kylie Padilla sa upcoming full-action series sa Black Rider. Gaganap siya sa serye bilang Bernice, ang asawa ni Elias, ang karakter naman na ginagampanan ni Ruru Madrid. Dahil sa mga maaksyong eksena, napahanga raw si Kylie kay Ruru na inihambing pa sa kanyang ama na tinaguriang bad boy ng Philippine cinemas. Samantala, dahil sa sunod-sunod na pagsubok na dumarating sa buhay ni Stella, sisisihin ng kanyang kapatid si Atom. May kakampihan kaya siya sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Atom. Ang mga eksena sa Love Before Sunrise tutukan pagkatapos ng maging sino ka man. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Pagdiriwang ng Teacher's Day sa ilang lugar sa Batangas, idinaan sa iba't ibang gimmick. Ilang magulang sinorpresa ang mga guro. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Ma'am, sir, miss, teacher, iba-iba man ang tawag sa nagsisilbing ikalawang magulang sa paaralan, iisa lang ang misyon nilang hubugin ang kagalingan ng kanilang mga estudyante. Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, kinikilala ang malaking ambag nila sa lipunan. Sa Philippine Science High School Calabarzon, special treat ang paandar sa mga teaching and non-teaching personnel. May full body massage, haircut at manicure and pedicure para sa kanila. Sari-saring mensahe rin ang ipinaabot ng mga estudyante sa mga guro na nakapost sa kanilang Freedom Wall. Pahinga muna sa lesson plan. Sa sayawan, palaro at raffle naman idinaan ang masayang selebrasyon para sa Araw ng mga Guro sa Santa Rita Elementary School sa Batangas City. Lahat yan pasurpresa ng mga magulang kina sir at ma'am. Bukal po sa puso namin bilang alam po namin na sila po yung laging nandyan, na alam namin na kahit umuulan, nandyan po sila to guide the children. Kami po ay napakasaya. Na-feel po namin ang value ng pagiging isang guro. At hindi lamang po yon, parang nawala po yung aming mga stress, yung aming mga pagod sa isang araw. Ang sakripisyo at pagod ng mga guro, tunay na kahanga-hanga. Nariyang napapaos pa sa paghahatid ng leksyon sa kanilang mga estudyante. Hiling nila sa pamahalaan na maitaas pa ang kanilang sweldo para hindi na raw mapilitang mga ibang bansa ang ilang teacher at doon magawa ang kanilang propesyon. Sana po hanggang ng nasa taas na one of these days, makita nila yung effort namin, makita nila yung dedication namin, yung passion namin, na kahit pa paano, matugunan naman nila yung pangangailangan namin. Laan ang araw ng pagpupugay na ito sa kanila dahil hindi maitatangging may malaki silang ambag sa kung ano man ang narating ng marami sa ngayon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pagpupugay po at pasasalamat sa lahat ng mga dakilang guro ngayong World Teachers Day. Happy Teachers Day mga kapuso at maraming salamat po sa mga mahal naming guro. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 81 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati daw mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.